Sa wakas, inanunsyo na ni Jarl ang unang maglalaban at ipapakilala na nito ang isa. Mapupunta ang eksena sa mga patong-patong na lalaki, at sa tuktok ay sobrang maliwanag. Base sa ating bagong announcer ng laban, kung sino mang may mas magagalit sa ideya ng torneo na to, alam ng lahat na siya iyon, mapunta man sa impyerno si Zeus at wala siyang pakialam kay Odin, ang kanyang nagliliyab na katawan ay binalot ng isang banal at mahiwagang veil, ang Diyos ng mga Diyos ay ang Diyos ng araw, ang tunay na tuktok ng kabanalan, walang iba kundi si Ra-Horekti, ang God of the Sun ng Egypt. Mga Pops, sa isipan ng Egyptian God, sinasabi niyang panoorin siya ni Zeus sa kanyang laban. Sa entrance naman ng makakalaban ng Egyptian God, isang anino ang makikita. Ito na pala ang matapang na lalaki na walang takot na sinagot-sagot si Ra kanina at nagpapaalam siya sa kanyang alaga na si Geis at sinasabihan niya itong, "Huwag mag-alala." Isang masayang ngiti ang ibinigay ng kanyang alaga at dito ako nalungkot. Paano kung matalo siya, ano na lang ang mangyayari kay Geis? Kahit anong mangyari, wag ka talagang magpapatalo alang yaka, pupuste talaga ako sayo. Heto na mga Kops, sa kabilang entrance, ipinapakilala ni Jarl ang mandirigma na lalabas dito, isa itong demigod. Sa pagbanggit pa lang ng demigod, napaisip agad si Ra sa kanyang makakalaban, pati rin ang mga nanunood ng mga gods ay napaisip sapagkat hindi purong god ang isa sa kalahok, bagkus ay kalahating tao at kalahating Diyos. Isang napakaangas na entrada mula sa isang demigod na may dalang parang troso, buhat-buhat niya ito na parang bulak lang kagaan. Nagtanungan ang mga nanunood kung ano nga ba ang pasan-pasan ng makakalaban ng Egyptian God, ang masaklap pa, hindi nila ito kilala at ang tingin nila ay isa lang siyang walang kwentang bata. Binigyan ni Jarl ng isang matinding pagpapakilala para sa napakaangas na demigod at sinabi niya, "Isa ka ba sa amin o isa sa kanila?" Isinilang bilang isang unwanted child na may dala-dalang espada ng isang hindi kanais-nais. Siya isang lone hybrid warrior, pipiliin ba niya ang marangal na buhay ng isang knight, o ang matapang na buhay ng isang berserker? Mga Kops, ito ay walang iba kundi si Cuchulainn, ang demigod warrior ng Celtic Pantheon. Para sa mga hindi kilala si Cuchulainn, siya ay isang kalahating Diyos at kalahating tao mula sa mga mito ng Celtic Pantheon. Siya ay itinuturing na isang gwapong binata ngunit sa ibang kwento, nagiging isang demonic beast siya sa labanan. Isa siya sa mga outer gods at mula sa kanyang nakaraan, binigyan siya ng pangalang The Unruly. Mga Kops, wala siyang pake kung ibulalas man ni Jarl ang kwento ng kanyang buhay sa lahat ng mga nasa arena at higit sa lahat, wala siyang pakialam kung god man siya o tao, para sa kanya, gagawin lang niya ang kahit anong gusto niya, kaya kung nagets yun ng Egyptian God, simulan na nila ang bakbakan, wika niya. Kumpiyansang nasabi ni Ra na ang kanyang cleansing gift ay gagawing abo ang demigod, subalit balagbag lang na sumagot si Cuchulainn na hindi daw niya naririnig ang mga pinagsasabi ng Egyptian God. Alang niya, walang takot ang demigod na hero ng sangkatauhan. Sa ginawa niya, lalo lang nanggigil si Ra at naglabasan ang sangkaterbang ugat nito sa mukha, dito natapos ang kabanata. What's up mga Kops, Manga Moto nagbabalik. The Apocalypse of the Gods Kabanata 2. Sa pag-uumpisa ng kabanata, makikitang handa na ang dalawang kalahok habang inaanunsyo ni Jarl ang pagsisimula ng round 1. Pagkasabi pa lang ng announcer natin sa laban ng fight, isang dagandong ang maririnig at mapapansin na nawala na si Cuchulainn sa harap ni Ra. Nagulat ang mga nanunood ng mga gods dahil biglaang nawala sa kanilang paningin si Cuchulainn, pero nananatiling kalmado lang naman ang Egyptian God. Sa sumunod na panel, naibulalas ni Jarl na nasa itaas nila ang demigod at nakahanda na ito sa isang pag-atake na manggagaling sa ere. Sa isang iglap, talsikan na ang mga piraso ng sahig ng arena kung saan nakatayo si Ra, ngunit naiwasan nito ang mapaminsalang atake ni Cuchulainn. Sa sumunod na eksena, napahanga si Jarl sapagkat nagawang maiwasan ng Egyptian God nang gabuhok lang ang distansya ng mabilis at sunod-sunod na atake ng demigod. Sa VIP area, napabilib ang God of War sa ipinapakitang husay ni Cuchulainn. Kahit ang kanyang ama na si Zeus at ang kapatid niyang si Hermes ay napahanga rin dahil may pagka-wild makipagbakbakan ng demigod. Subalit para kay Ra, bare-bare lang ang ginagawa ng kanyang katunggali at kulang daw umano ito sa katalinuhan pagdating sa pakikipaglaban. Hindi pa man natatapos sa kanyang sinasabi ang Egyptian God, eto na naman si Cuchulainn at papalapit na, sa sumunod na panel, nakadikit na ito sa kanya. Pero nagawa ni Ra na masangga ang atake ng demigod, at kita sa mukha ni Cuchulainn ang pagkabigla sapagkat walang kahirap-hirap na nasalag lang ang kanyang atake gamit ang isang braso. Napatulo ang sangkaterbang pawi sa demigod habang nanlaki naman ang mga mata ni Sun, Wukong, Morrigan, Hermes, at Zeus sa kanilang nasaksihan.
Ipinamala sa kanila ng Egyptian god ang napakatigas nitong pangangatawan. Gamit ang kanyang isang braso, sapat na upang mapahinto ang atake ni Cuchulainn, at hindi man lang ito naalis sa kanyang kinatatayuan. Kahit ang mga nanunood sa arena ay namangha sa lakas na ipinapamalas ni Ra sa laban. Sa kabilang banda naman, ilan sa mga Diyos ay hindi sang-ayon na kasama sa torneo ang isang hamak na demigod. Karagdagang mga kilalang Diyos ang ipakikilala sa atin, at sa tingin ng White Tiger na si Bai Hu, masyadong mayabang si Ra, pero tanong niya sa kanyang mga kasama ay ganun ba talaga ito kalakas? Para naman sa Black Tortoise na si Zuan Wu, hindi kaya sadyang napakahina lang ng demigod. Pero sa obserbasyon ng Azure Dragon na si Qinglong, masyado pang maaga para husgahan ang laban. Heto na mga Koops, ang Vermilion Bird na si Zuke, ay nag-o-obserba at napansin niyang may kakaibang ginawa ang Egyptian god. Babalik ang eksena sa laban, at sa pananaw ng demigod, ang kanyang mga pag-atake ay hindi kailanman naging napakahina na maaaring ihinto ng isang braso lamang. Sa tingin niya, baka may tinatago ang kanyang katunggali, ngunit wala na siyang pakialam sa mga oras na iyon at tuloy-tuloy na lumusob. Hindi pa man nakakadikit ng husto si Cuchulainn, may napansin na siyang kakaiba, isang bagay na kanyang ikinagulat. Pakiramdam niya ay babagsak na ang kanyang katawan, at hindi niya malaman kung ano ang gagawin. Napansin na rin ni Jarl ang nangyayari sa demigod, kaya't tinanong niya kung bakit biglang tumigil ito sa paggalaw. Para sa announcer, may hindi tama sa mga kaganapan. Ano kaya ito? Nanlaki ang mga mata ng God of War na si Ares nang maalala niya na ginamitan rin siya ni Ra ng kapangyarihang iyon, na nagdulot sa kanya ng matinding pagpapawis at nagawa siyang mapabagsak. Hype is real na mga Koops, naglabasan na ang maitim at mainit na aura ng Egyptian god, at sa harap nito ay ang demigod na hindi na makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Umabot sa mga nanunood ang matinding init, at ang ilan ay nauuhaw na kaya may nag-abot na ng maiinom. Ito na pala ang mga naggagandahang diyosa ng Egyptian pantheon, sina Hathor, Isis, at Sekhmet. Ipinaliwanag ng isa pang Diyos ang pababa ng hagdan na ang pagbigay nila ng malamig na inumin ay natural na kagandahang loob mula sa kanilang mga Egyptian gods. Ito ay dahil ang katawan ni Ra ay nagiging mas mainit habang nagpapatuloy ang labanan at naglalabas ng matinding heatwave. Ang Egyptian goddess na ito ay si Bastet. Dagdag pa niya, ang init at tuyot ng lugar na ito ay katumbas na ng isang disyerto, kahit mula sa mga upuan ng mga manunood. At hindi pa natin pinag-uusapan ang mismong arena na tiyak na mas malala pa. Nagpakawala na nga ng divine attack si Ra na tinatawag na Burning Star Barrier, Complete Liberation. Sobrang init at sobrang liwanag nito, na parang niluluto ng buhay ang demigod sa laban at natutulak na papalayo ang katawan nito sa lakas ng napakainit na aura ni Ra. Itinarap ng demigod sa sahig ng arena ang kanyang sandata upang hindi siya matilapon papalayo, habang si Jarl naman ay hindi na matiis ang sobrang init sa arena kaya lumipad muna ito paitaas upang maiwasan ang sobra-sobrang init. Pinag-uusapan na rin ng mag-aamang Greek gods ang nakakakilabot na Burning Star Barrier ng Sun God ng Egypt. Para kay Ares, kahit siya na God of War ay agad natalo ng teknik na iyon ng Egyptian God. Kung nagamit ito ni Ra sa simula pa lang ng laban, kahangahangang nagawa pa ng demigod na magsagawa ng isang napakatinding atake. Sa pag-oobserba naman ni Hermes, parehong nabawasan ang bilis at kapangyarihan ng demigod kaya napakadali nitong iwasan at harangin ang kanyang atake. Ayon naman sa Indian Pantheon, malinaw na kapag nagseryoso si Ra, siguradong mag-iinit ang buong kapaligiran. Muli mga Koops, ipinaliwanag ni Jarl ang kondisyon para matukoy ang tagumpay sa Apocalypse. Ang paraan para malaman ang nanalo ay simple, ang wakas ay napagpasyahan kapag ang isa sa mga manlalaban ay hindi na makapagpatuloy sa pakikipaglaban, kabilang ang kamatayan o pagsuko. Dahil sa kasalukuyang estado ni Cuchulainn, maaaring matukoy na ang resulta. Itinaas na ni Ra ang kanyang kamao at, gaya ng inaasahan niya, nagsayang lang siya ng oras sa walang kwentang laban. Dismayado si Sun Wukong sa naging resulta ng round 1 at hindi umano ito magandang reference para sa ikalawang round kung saan siya ang lalaban. Sa tingin ni Zuke, ang malahayop na brutalidad at mabilis na kilos ng demigod ang magiging sandata nito, pero maaari nga kayang gumana ang ganoong estratehiya. Para naman sa Egyptian goddess na si Bastet, ang isang tagumpay na nakamit ng hindi man lang gumalaw ng isang daliri ay tunay na kahanga-hanga. Subalit iba ang pananaw ni Zeus na nanatili lang tahimik. Dito'y inaanunsyo na ni Jarl na ang nanalo sa unang round ng bakbakan ay ang Egyptian god. Ngunit natigilan sina Jarl at Ra nang biglang may maramdaman silang kakaiba kay Cuchulainn. Mabilis na napalingon si Ra sa kanyang likod at nakita nating biglang natawa si Zeus.
Akala nila'y talo at tostado na ang demigod, ngunit bigla itong gumalaw at naglabasan ang mga kidlat sa kanyang katawan, ipinapakita na hindi pa tapos ang laban. Nagtalsikan na malalaking tipak ng sahig ng arena nang bunutin ni Cuchulainn ang kanyang sandata, ang akala nilang talo na demigod ay ngayoy nagwawala, at ang mga nagtalsikang malalaking piraso ng sahig ay direktang tatama kay Ra. Nanatili namang kalmado ang Egyptian god habang papalapit sa kanya ang mga naglalakihang bato. Muli ay nagawang makaiwas ni Ra, pero heto na naman si Cuchulainn at muling nakatarak ang kanyang sandata sa sahig, bagay na napansin ng Egyptian god. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa arena nang umatake muli ang demigod, ngunit kumpiyansa si Ra na walang kwenta ang mga pag-atake ng kanyang katunggali. Isang malaking bato ang sinaglit niyang durugin gamit ang isang suntok, at mababaka sa mukha niya ang pagka-bad trip. Subalit isa lang palang destruction ang ginawa ng demigod. Sobrang bilis nitong nakadikit sa tagiliran ni Ra, at nagulantang ang mga kilalang Diyos sa ipinamalas na bilis ng isang demigod. Kahit si Ra ay gulat na gulat. Napasigaw si Jarl, tinatanong kung tatanggapin ba ng katawan ni Ra ang nakakakilabot na atake ni Cuchulainn o iiwasan niya ito. Ngunit walang tumama sa mga nasabi ng ating announcer, sapagkat nakapag-counter-attack si Ra, at siya ang unang nakatama sa mukha ni Cuchulainn. Mukhang sobrang sakit ang sipang iyan, dahil parang luluwa palabas ang kanyang mga mata at tumilapon na siya papalayo. Napasabi na lang ang Vermilion Bird na hindi umiwas o sinalagman lang ni Ra ang atake ng demigod, bagkus gumawa siya ng isang medyo desperadong hakbang na hindi inaasahan. Ito ang matindi sa obserbasyon ni Zeus, ang atakeng pinakawalan ni Cuchulainn ngayon lang ay napakasolid na hindi ito kayang salagin o sanggiin pa ng Egyptian god, at mismong si Ra ay napansin iyon. Pagpapatuloy ni Zeus, sa totoo lang, malinaw na tumaas ang bilis at lakas ni Cuchulainn mula pa noong simula ng laban. Ang demigod na medyo tostado na ay sarkastikong sinabi na ngayon pa lang siya umano nagsisimulang makaramdam ng init, sabay tawag ng tanda kay Ra. Siyempre, gigil lalo ang Egyptian god sa mga pinagsasabi ng demigod at dito na mag-uumpisa ang tunay na bakbakan. Ipinaliwanag ng narrator na sa sandaling iyon, ang mga kalahok ng Apocalypse na nanunood pati na rin ang ilang pinakamakapangyarihang tagapagmasid ay nagkaroon ng parehong kaisipan. Sa wakas, naging interesante ang laban, kahit hindi man nila ito napansin. Biglang inalis ni Ra ang kanyang Burning Star Barrier, nagtataka naman si Jarl sa mga kaganapan, ang hindi maipaliwanag na aksyon na ito ay muling nakapukaw ng atensyon ng publiko kay Ra. Bilang kalaban, tanging si Cuchulainn na nakatayo sa harap niya ang makakakita sa ekspresyong iyon na nagbibigay kahulugan sa tunay na galit ng Diyos ng Ehipto. Dito natapos ang kabanata. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok, The Apocalypse of the Gods Kabanata 3. Unstoppable. Nagtapos ang kabanata 2 sa biglaang aksyon ni Ra sa araw. Pagpasok ng bagong kabanata, nagningning ng matindi ang araw, dahilan upang masilaw ang lahat. Mula sa itaas, isang makinang na ibon ang bumulusok pababa at sumalpok sa Egyptian god, ito pala ang kanyang banal na sandata. Hindi mailarawan ang kasiyahan ni Bastet sa nangyayaring ito. Dahil sa sobrang liwanag, hindi na makakita si Cuchulainn, iniisip niya kung ano ang plano ni Ra, ngunit umaasa pa rin siya na hindi mandadaya ang kanyang katunggali. Agad siyang lumusab patungo sa pwesto ng kalaban. Hindi niya matukoy ang eksaktong lokasyon ng Egyptian god, ngunit hindi niya alam na nasa tabi na pala niya ito, walang kaalam-alam si Cuchulainn sa nalalapit na panganib. Nagulat ang mga kilalang Diyos nang mapansin nila si Ra, kasama na rin ang demigod. Bago pa man makadepensa, inihanda na ni Ra ang kanyang kamao, isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw, at tumilapon si Cuchulainn. Kitang-kita sa kanyang mukha ang sakit ng ataking tumama sa kanyang katawan. Ang galit at determinasyon sa mukha ni Ra ay nagpapakita ng kanyang kagustuhang tapusin ang laban sa pinakamahirap na paraan. Sa sumunod na tagpo, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa arena, tumilapon si Cuchulainn sa pader. Napatanong si Jarl tungkol sa kakaibang anyo at bagong lakas ng Egyptian god, dahil sa isang iglap, napabagsak nito ang demigod. Namangha ang mga naggagandahang Diyosa ng Ehipto sa ipinamalas na kapangyarihan ng kanilang Lord Ra, na bunga ng pagsanib ng divine weapon na Horus at ng Sun God. Hindi napapansin ng karamihan ang bilis ng labanan, ngunit tahimik na nagmamasid si Zeus. Samantalang si Sun Wukong ay napahanga sa ipinapakitang lakas ni Ra, napansin niya na ang suot nitong armor ay higit pa sa karaniwan. Habang nakalugmok sa sahig si Cuchulainn, sinabi niya sa sarili na ito ang kanyang pagkakataon. Hindi man niya malaman kung dahil sa espesyal na armor ni Ra, ngunit sigurado siyang nawala ang nakakainis na aura na nakapalibot kanina.
Muling bumuwelo ang demigod, handang umatake. Sa kanyang isipan, ito'y magiging laban ng purong lakas at bilis. Para kay Baiho, nais pa bang ipagpatuloy ng demigod ang laban? Napailing si Xuanwo at binigkas, napakabobo ng demigod na to. Habang lumulusog si Kuchulain, kitang-kita ang pagkolekta ng enerhiya ni Ra. Agad na napansin ni Kuchulain ang binabalak ng Diyos ng Ehipto, ngunit huli na ang lahat, sinapol siya ng isang light blast mula sa malapitan. Nabigla ang mandirigma, hindi niya inasahan ang naturang pag-atake. Nagbabala si Ra kay Kuchulain na nasa ibang level na siya, o sa madaling sabi, wala nang laban ang demigod. Habang tumitilapon sa ere, umuusok ang katawan ni Kuchulain at tila nawalan siya ng malay. Nagtanong si Jarl kung ang pinakawalang light blast ng Diyos mula Ehipto ay tinatawag na prominence field. Ipinaliwanag ni Bastet na ang divine weapon na Horus ay hindi ordinaryong kasuotan o baluti. Ang layunin ng divine armor ay ipunan ang napakalaking enerhiyang nagmumula sa heatwave na lumalabas mula sa katawan ni Lord Ra. Ang teknik na ito ay kilala bilang prominence field. Ginagawang puro ng baluting ito ang enerhiya, kaya nagagawa nitong kontrolin ang direksyon ng puwersa laban sa kalaban. Sa madaling sabi, ang Horus ay isang amplifier, isang armor na nag-iipon ng init mula kay Lord Ra at pinapalakas ang kanyang pag-atake, depensa, at bilis ng pagkilos. Bumalik ang eksena sa laban kung saan tinuhad ni Ra si Kuchulain sa tiyan, dahilan para mapalipad ito ng malayo. Hindi pa natapos doon ang atake, sinundan pa ito ni Ra ng isa pang suntok na tatama sa likuran ng demigod. Inilahad ng narrator na ang divine weapon na Horus ay ginamit ni Ra noong panahon na siya'y nagalit sa kay-abangan ng mga tao at nagdesisyong lipulin ang sangkatauhan ng mag-isa. Sa kabila ng pag-atres sa huli, kahit ang pinagsamang lakas ng iba pang Diyos ay hindi napigil ang kanyang galit, na nagresulta sa pagkatuyo at pagkasira ng karamihan sa lupain ng Ehipto, na naging disyerto. Dahil sa pangyayaring iyon, nakabilang si Ra sa mga tinaguriang outer gods at kinikilala bilang isa sa mga unstoppable. Kahit halos durugan na sa laban, pilit pa ring lumapit si Kuchulain kay Ra, ngunit bigla siyang bumilis at napunta sa likuran ng Diyos ng Ehipto. Subalit, sa mata ng mga nanunood na Diyos, tila nawawala na ang interes nila dahil halatang pinagmamalupitan na lamang ang demigod, kaya parang wala ng saysay ang kanilang panunood. Sa kabila ng bilis ni Kuchulain, muli siyang natama ni Ra ng prominence field na walang kahirap-hirap sa likuran. Maliwanag sa lahat ng nakasaksi na si Ra, ang Diyos ng Araw, ang nagkokontrol sa buong laban. Nagsisigawan na ang mga nanunood na tapusin na ang demigod. Sa sumunod na eksena, inangat ni Ra si Kuchulain at may ipapakita ito habang nag-iipon ng enerhiya sa kaliwang kamay. Isang malupit na suntok ang pinakawalan ng Diyos ng Ehipto na nagpatalsay pataas sa mandirigma. Napabulala si Shiva na tapos na ang laban. Nagliwanag ang likuran ng armor ni Ra, at mabilis siyang lumipad pataas sa kinaroroonan ni Kuchulain, sabay atake gamit ang flare shift wings of light, sinundan ng sipa sa likuran ng demigod. Hindi pinigilan ni Ra si Kuchulain sa ere at sunod-sunod ang mga atakeng ipinadaman niya, tila ba nais na tapusin ang buhay ng demigod sa pinakamatindi at mahirap na paraan. Napasabi na lang si Neza, talagang malakas si Ra Horekti, habang si Indra naman ay nasambit, may lakas ang Diyos ng Ehipto upang patunayan ang kanyang yabang, kaya naman gusto ko siya. Sa VIP area, mapapansin ang biglaang paglaki ng katawan ni Zeus. Wika niya, tila minaliit ko si Ra. Sa mga oras na iyon, tila nais na niyang labanan ang Diyos ng Ehipto. Kaya't isinigaw ni Zeus, sana'y manalo ang Diyos ng Ehipto sa laban. Sumagot naman si Ra, hindi ko kailangan ang suporta ng matandang hakluban na katulad mo Zeus, sabay balik sa pagpapahirap kay Kuchulain. Dito'y parehong babagsak si Ra at Kuchulain, at mauuna ang ulo ng demigod. Para sa Diyos ng Ehipto, ang lahat ng pagpapahirap niya kay Kuchulain ay gagawin rin niya kay Zeus. Saka sila bumulusok pababa. Nayanig ang buong arena sa lakas ng pagsabog, at nagkabitak-bitek ang sahig. Isang nakakapangliit na tingin ang ginawa ni Ra, dahil para sa kanya, ang kanyang kalaban ay isa lamang basura na demigod. Sa nakakaawang eksena, lupaypay na si Kuchulain, at nagsisigawan na ang mga Diyos sa pangalan ni Ra, isang senyales na para sa nakararami, ang panalo na ay ang Diyos ng Ehipto. Isang napakalakas na liwanag ang inilabas ni Ra upang ipakita at iparamdam sa lahat ang kanyang lakas. Pero, teka lang. Hindi pa tapos ang laban, dahil nagkamalay na si Kuchulain at muling babangon. Mga Pops, makunat talaga ang minamaliit ng lahat na demigod, papalag pa ito. Biglang ipinakita si Morrigan, ang Diyosa ng digmaan. Alam niya na may ilalabas pa si Kuchulain, dahil minsan nang nagharap sa laban ang dalawa.
Sa hindi malamang dahilan, gumalaw ng pusa ang Crozong sandata ng demigod, na ikinagulat ni Jar, Ares, Bastet at Ra Horekti. Nagmamadali itong tumakbo patungo kay Cuchulainn, at sa huling panel ng manga, inaalalayan na ng Crozong sandata ang demigod na tumayo, dito natapos ang kabanata. Sa wakas, dumating na ang inaabangan ng lahat, ang sagupaan ng mga Diyos na matagal nang hinihintay. Sa kabanatang ito, isang bagay na hindi inaasahan ang magaganap, napangiti ang Diyosa ng digmaan habang unti-unting tumutubo ang mga matatalim na ngipin ni Cuchulainn. Ang mandirigmang matagal nang minamaliit ng Diyos ng Ehipto ay nagsisimula ng ilabas ang kanyang nakakikilabot na lakas, isang puwersang hindi pa nakikita ng kahit sinong mortal o Diyos. Sa pagbabago ng anyo ni Cuchulainn, tila nanginginig ang lupa, at ang mga kilalang Diyos, na kanina ay puno ng kumpiyansang mananalo si Ra, ngayon nag-umpisa silang makaramdam ng takot sa kanilang nasasaksihan. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok, The Apocalypse of the Gods Kabanata 4. Gay Bold. Magsisimula ang kabanata sa pagsasalaysay ng narrator tungkol sa isang koleksyon ng mga oral folk stories ng kwento ng alamat ng bayaning si Cuchulainn at ang Diyosa ng mandirigma na si Morrigan ay isinulat sa Ulster Cycle. Maraming mga bersyon na mayroong mga iba't ibang variations na kasing dami ng mga nagkukwento. Subalit may katotohanan na tanging ang mga kasama sa kwento at alamat ang may alam ng katotohanan, ito'y walang iba kundi ang Diyosa ng digmaan ng Celtic Pantheon. Pinagmasdan ni Morrigan si Cuchulainn at alam niyang may ilalabas pa ito sabay ngiti ng nakakakilabot. Alam iyan ni Morrigan dahil si Cuchulainn lamang ang nag-iisang mandirigmang nakayanang labanan siya ng full power. Matamang pinagmasdan rin ni Ra kung kaya pa bang lumaban ni Cuchulainn dahil sa itsura niya, napaisip ng malalim ang Egyptian god kung papaano pa kaya nakatayo ang kanyang katunggali sa dami ng tinamo nitong nakamamatay na atake. Ang pinsalang nagawa niya sa kaharap niya ay labis pa kayang kayanin ng utak at katawan ni Cuchulainn. Inisip ni Ra na dapat natalo na niya ito sa ngayon. Hindi simpleng paghula ang kanyang nasa isip. Ang kanyang mga iniisip ay puro at objektibong katotohanan na nararapat sa isang elite na mandirigma tulad niya. Ngunit sa isang iglap ay isang napakalaking kamay ang nagtangkang humawak sa katawan ni Ra, bagamat hindi totoo na nahawakan siya ng demigod, ang biglang pangyayari na iyon ay senyales na pala na may masamang mangyayari at unti-unting nagpapalit anyo si Cuchulainn, napagtanto ni Ra Horekti na ang nangyayari ngayon ay walang dudang inilalabas na ng demigod ang kanyang tunay na divine power. Sa isang nakakakilabot na tagpo, lumaki ang pangangatawan ni Cuchulainn at sobrang nakakakilabot ang itsura niya na nakahanda ng ibalibag ang kanyang banal na sandata kung nasan si Ra. Saglit lang mga Coops, may paraffle si Will of DK Anime Figures PH. Kung mahilig ka sa anime figures, ito na ang chance mong manalo, 60 piso per slot lang, kaya sali na. Kung may mga tanong kayo tungkol sa raffle, ilalagay ko ang link ng kanyang page sa comment section sa ibaba. Legit ang page na yan, salamat. Sorry na agad, balik na tayo sa kwento. At ayon sa narrator, pagkatapos ng paghaharap ng dalawa sa loob ng 5 segundo ay nalaman na rin ng lahat kung sino ang panalo dahil sa ibinalibag ni Cuchulainn. Matamang nanonood ang mga Diyos sa laban ni Cuchulainn at Ra. Sa kahit anong kwento, mula sa kahit sinong nagkukwento tungkol sa Ulster Cycle, mayroong palaging may pagkakapareho tungkol dito, at makikita ang napakalakas na pagpakawala ng teknik ni Cuchulainn na Gay Bold. Bago pa man tumama ang teknik ni Cuchulainn, nagdesisyon si Ra na gamitin ang buong lakas niya, mabilis na naiwasan ito at napagtanto niyang iyon ang tamang hakbang. Alam niyang imposible nang makadepensa laban sa ataking iyon, kaya't mas mainam na umiwas. Maging ang mga Diyos na nanunood ay ramdam ang napakalakas na enerhiya nito. Hindi lamang mga pinakamalalakas kundi pati ang mga mahihina ay parehong opinyon, iba ang antas ng lakas ni Cuchulainn. Ngunit sa kabila ng pag-iwas ni Ra, naramdaman niyang may parating pa ring panganib, ang divine weapon ni Cuchulainn ay patuloy na sumusunod. Tumalon si Cuchulainn ng mataas, handa na sa susunod na mas mabagsik na atake. Inihanda niya ang Gay Bold, ang sinumpang sibat na laging tumatama at pumapatay, at nagmistulang isang higanteng bola ng enerhiya. Sa harap ng sandaling iyon, kahit si Ra ay tila walang magawa. Nagpakawala siya ng kanyang Prominence Field Blast sa pagsubok na labanan ang mga projectiles, ngunit hindi kinaya ng depensa niya. Tinamaan siya ng mga piraso ng Gay Bold. Nagulat ang mga nanunood na Diyosa ng Egypt pati na rin sina Ares, Zeus, at Hermes. Si Morrigan naman ay ngumiti dahil alam niyang darating ang ganitong wakas para sa mayabang na Ra. Alam niyang hindi titigil ang Gay Bold hanggat hindi patay ang target nito.
Sa gitna ng laban, ipinahayag ni Jarl ang pagtatapos ng sagupaan, nagtapos ito sa loob ng 15 minuto at 13 segundo, at pinalo ni Cuchulainn Sira gamit ang kanyang Gaybold. Dito nagwakas ang kabanata.